3 beses siyang sumailalim sa CT scan sa isa sa pinakamahuhusay na ospital sa universidad sa Switzerland. At sa 3 pagkakataong iyon, iisa lang ang sinabi sa kanya. Walang problema. Isang 28 taong gulang na babae, nakararanas ng matinding sakit ng ulo at pamamanhid ng isang braso. Ngunit ang tanging natanggap niya ay isang diagnosis ng migraine. Hanggang sa isang araw, bumagsak siya sa harap ng kanyang magiging biyenang Pilipina. Nangyari ito sa gitna ng selebrasyon ng Pasko. Sa unang pagkakataon na pormal siyang ipinakilala sa mga magulang ng kanyang nobyo. Ngunit ang biyenang Pilipinang ito ay hindi pangkaraniwan. Siya ay isang retiradong head nurse na may 30 taong karanasan sa emergency room ng isang malaking ospital sa Maynila. Ang hindi nakita ng 3 doktor sa Switzerland gamit ang CT scan, natuklasan ng ospital sa Pilipinas sa isang iglap gamit ang MRI sa loob lamang ng 15 minuto. Alam niyo ba na ayon sa mga pag-aaral, 70% ng mga kaso ng maagang yugto ng ischemic stroke ay hindi nakikita sa CT scan. Hindi kaya ito alam ng mga doktor sa Switzerland? O alam nila, ngunit hindi sila nag-utos ng MRI? Kung hindi siya dumating sa Pilipinas ng araw na iyon, kung hindi naging nurse ang kanyang magiging biyenan, ang istoryang ito ay hindi kailanman mabubuo. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa paggawa ng mga ganitong video. Simula ngayon, ilalahad namin ang 72 oras na talaan ng isang babaeng 3 beses na na-misdiagnose sa Switzerland at muling nabuhay sa Pilipinas. Kamusta? Ako si Isabel Schmidt. Ipinanganak at lumaki ako sa Zurich, Switzerland. Isa akong 28 taong gulang na mananaliksik na kasalukuyang kumukuha ng aking doctorate sa computer science sa ETH Zurich. Para sa mga hindi pamilyar, ang ETH Zurich ang universidad kung saan nagtapos si Albert Einstein. Palagi itong nasa top 10 ng mga universidad sa buong mundo at sa larangan ng engineering, kasabayan nito ang MIT at Stanford. Doon, ang aking pananaliksik ay nakasentro sa artificial intelligence-based data analysis. Para sa isang tulad kong lumaki sa Switzerland, ang Pilipinas ay isang malayong bansa lamang noon. Pamilyar ako sa pangalan dahil sa mga sikat nitong beach o sa mga kwento tungkol sa masayahing kultura, ngunit wala akong direktang koneksyon dito. Nagsimula ang ugnayan ko sa Pilipinas, 2 taon na ang nakalipas sa isang international academic conference sa Zurich. Katatapos ko lang noon ng aking master's degree at naghahanda para sa aking doctoral program. Sa isang networking session, nagkataong nakausap ko ang isang binatang Pilipino. Si Paulo ay nagtapos ng Business Administration sa Universidad ng Pilipinas at nagtatrabaho bilang isang financial analyst para sa isang Swiss company. Sa una, simpleng usapan lang tungkol sa aming mga larangan ng pag-aaral. Interesado siya sa data analysis at ako naman ay may kuryosidad sa algorithmic trading sa financial markets. Dahil sa aming magkaparehong interes sa akademya, natural na nagpalitan kami ng contact information at mula noon, madalas na kaming nagkikita. Ang aming relasyon ni Paulo ay dahan-dahan ngunit tiyak na lumalim. Ang mga Swiss ay karaniwang maingat sa mga relasyon at hindi ako naiiba, ngunit iba si Paulo. Seryoso siya ngunit maalaga at higit sa lahat, nirerespeto niya ako bilang isang mananaliksik. Maraming lalaki, kapag nalaman na kumukuha ako ng doctorate sa engineering, ay tila naiilang o kaya'y labis akong pinupuri. Ngunit si Paulo, natural lang ang kanyang pakikitungo. Taos-puso siyang nakikinig sa mga kwento ko tungkol sa aking research at kapag may hindi siya alam, tapat niyang inaamin ito. Ang ganitong katangian niya ay talagang kaakit-akit para sa akin. Naging opisyal kaming magkasintahan pagkatapos ng 6 na buwan. Lumipas pa ang 1 taon at kalahati at natural na napunta ang usapan namin sa pagpapakasal. Mga konkretong bagay tulad ng kung sa Switzerland ba kami titira o sa Pilipinas. At kung ilang anak ang gusto namin.
Ang mga magulang ni Paulo ay nasa Maynila, habang ang sa akin naman ay malapit lang sa Zurich. Alam naming pareho na ang susunod na hakbang ay ang formal na pagpapakilala sa aming mga pamilya. Nakailang beses ko nang nakausap ang mga magulang ni Paulo sa video call, ngunit hindi pa kami nagkikita ng personal. Kaya naman, nagplano kaming bibisita ako sa Maynila sa panahon ng Kapaskuhan. Sa totoo lang, kinakabahan ako. Marami na akong narinig mula kay Paulo tungkol sa kultura ng Pasko sa Pilipinas, lalo na ang tungkol sa Noche Buena, kung saan nagtitipon ang buong pamilya para maghanda ng pagkain at magbigay galang sa mga nakatatanda. Sa Switzerland, mayroon din kaming mga family gathering, ngunit hindi tulad sa Pilipinas na inaasahang tutulong ang isang manugang sa paghahanda o may mga espesyal na ritual ng paggalang. Tinanong ko si Paulo ng diretso. Hindi kaya madidismaya ang mga magulang mo kung magkamali ako dahil dayuhan ako? Ngumiti si Paulo at sumagot. Ang nanay ko, hindi siya yung tipo na iba ang trato dahil dayuhan ang manugang. Sa katunayan, mas magugustuhan pa niya ang makita kang nagsisikap. Marami na akong narinig tungkol sa ina ni Paulo. Isang retiradong head nurse na nagtrabaho ng 30 taon sa emergency room ng St. Luke's Medical Center. Noong una, hindi ko lubos na naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang ER head nurse, pero naunawaan ko ang bigat nito nang ipaliwanag ni Paulo. Isang posisyon kung saan araw-araw kang humaharap sa mga pasyenteng nasa bingit ng kamatayan, kung saan ang isang mabilis na desisyon ay maaaring magligtas ng buhay. Ang pananatili sa posisyong iyon sa loob ng 30 taon ay nangangailangan ng pambihirang katatagan ng loob. Kinuwento ni Paulo na kahit retirado na ang kanyang ina, aktibo pa rin ito sa mga medical mission at nagbibigay ng payong pangkalusugan sa mga matatanda sa kanilang komunidad. Habang papalapit ang araw na makikilala ko siya, nakaramdam ako ng kaba na may halong malaking paghanga. 2 buwan bago ang biyahe, nag-book ako ng tiket. Isang direct flight papuntang Ninoy Aquino International Airport. Na tumagal ng halos 14 na oras. Sa loob ng 2 buwan na iyon, pinaghandaan ko ang aking pagbisita. Nag-aral ako ng mga pangunahing pariralang Filipino sa YouTube. Tuwang-tuwa si Paulo habang pinapanood niya akong nag-eensayo. Ngunit lingid sa kaalaman ko noon, ang haharapin ko sa Pilipinas ay isang sitwasyon na hindi maihahambing sa simpleng pag-aaral ng manupo o mga salitang Filipino. Sa totoo lang, habang naghahanda ako sa biyahe, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Ang aking kalusugan. Mga 6 na buwan na ang nakalipas, nagsimula akong makaranas ng paulit-ulit na matinding sakit ng ulo. Noong una, inisip kong dahil lang ito sa stress sa pananaliksik. Nasa 3 taon na ako ng aking doctorate at tumitindi na ang pressure sa aking dissertation. Ang sakit ng ulo ay karaniwang nagsisimula sa hapon at tumatagal hanggang gabi. Pero nawawala naman kapag uminom ako ng pain reliever. Kaya hindi ko ito gaanong pinansin. Ngunit 3 buwan na ang nakalipas, nagbago ang mga sintomas. Lalong lumakas ang sakit ng ulo at paminsan-minsan, nakakaramdam ako ng pamamanhid sa aking kaliwang braso. Akala ko noong una ay dahil lang sa maling posisyon ng pagtulog, dahil madalas akong nakakatulog sa upuan sa laboratorio. Ngunit nang maging mas madalas ang pamamanhid, nagsimula na akong mag-alala. Nag-book ako ng appointment sa isang orthopedic specialist. Iniisip na baka may pinched nerve ako sa leeg. Sa Switzerland, ang pagkuha ng appointment sa isang espesyalista ay inaabot ng 2 hanggang 4 na linggo. Maliban kung emergency, mahirap makakuha ng agarang konsultasyon. Sinuri ng doktor ang aking leeg at balikat at sinabing naninigas daw ang aking mga kalamnan. Isang karaniwang sintomas daw ito sa mga taong laging nakaupo sa harap ng computer. Inirekomenda niya ang physical therapy. Nagsimula akong mag-physical therapy 2 beses sa isang linggo, ngunit hindi bumuti ang aking pakiramdam. Sa katunayan, parang lalo pang lumalala ang sakit ng ulo. May mga araw na kailangan kong umuwi ng maaga mula sa lab dahil sa sobrang sakit na parang binibiyak ang aking ulo.
May mga umaga rin na paggising ko, nakakaramdam ako ng pagkahilo. Pakiramdam ko ay umiikot ang buong paligid. Sa huli, nagpunta ako sa emergency room ng Zurich University Hospital. Ito ang una kong pagbisita. Ang ospital na ito ay isa sa pinakamalaki sa Switzerland. May mga makabagong kagamitan at kilala sa buong mundo. Lubos akong nagtiwala sa kanila. Ang healthcare system ng Switzerland ay kinikilalang isa sa pinakamahusay sa buong mundo. Totoo nga na napakamahal ng serbisyong medikal sa Switzerland, ngunit sinasabi nilang katumbas naman daw ito ng kalidad. Sa mga bansang OECD, ang Switzerland ang may pinakamataas na per capita health expenditure na umaabot sa mahigit 1,000,000 bawat taon. Dumating ako sa ER bandang 3:00 ng hapon. Mahaba ang paghihintay. Halos 2 oras bago ako nakaharap sa isang doktor. Idinetalye ko ang aking mga sintomas. Ang sakit ng ulo na nagsimula 6 na buwan na ang nakalipas, ang pamamanhid ng kaliwang braso na nagsimula 3 buwan na, at ang kamakailang pagkahilo. Nagtanong ang doktor ng ilang bagay. Kung may family history ako ng sakit, kung naninigarilyo ako, o kung umiinom ako ng birth control pills. Wala po sa lahat. Ang sagot ko, nagsagawa siya ng simpleng neurological exam. Iginagalaw niya ang kanyang daliri sa harap ng aking mga mata. Pinapasunod ang aking tingin. Pinataas niya ang aking 2 braso at pinatayo ako sa isang paa. Maayos kong nagawa ang lahat ng pagsubok. Pagkatapos, nag-utos siya ng CT scan. Nakahinga ako ng maluwag. Sa wakas, isang tamang pagsusuri na isip ko. Dinala ako sa CT scan room at ang proseso ay tumagal ng mga 10 minuto. Pagkatapos ng 30 minuto, lumabas ang resulta. Ipinakita sa akin ng doktor ang mga imahe mula sa CT scan at sinabing walang anumang abnormal na nakita sa aking utak. Walang pagdurugo, walang tumor, walang problema sa istruktura. Nakahinga ako ng maluwag. Hindi pala malubha ang sakit ko. Sinabi ng doktor na malamang ay tension headache lang ito, dulot ng stress at kakulangan sa tulog. Pinayuhan niya akong magpahinga at uminom ng pain reliever. Tumango ako at kinuha ang reseta dahil sumailalim na ako sa CT scan at sinabing wala namang problema, wala na akong dahilan para magduda. Ngunit makalipas ang 2 linggo, bumalik ang mga sintomas at mas malala pa. Habang nagsusulat ako ng aking dissertation sa lab, biglang nanlabo ang aking paningin. Para bang nagpapatong-patong ang mga letra sa monitor. Kasabay nito, naramdaman ko ang tila pagpukpok ng martilyo sa aking kaliwang sentido. Sa sobrang takot, humingi ako ng tulong sa isang kasamahan. Dinala niya ako pabalik sa ER ng Zurich University Hospital. Ito ang pangalawa kong pagbisita. Dahil may bago na akong sintomas, ang panlalabo ng paningin, umasa akong mas masusing pagsusuri ang gagawin nila. Muli, ipinaliwanag ko ang aking mga sintomas. At muli, nag-utos ang doktor ng CT scan. Sinabi kong kakakuha ko lang nito 2 linggo na ang nakalipas. Pero iginiit niyang kailangang suriin ulit dahil lumala ang aking kondisyon. Pumayag ako. Ang resulta, pareho pa rin. Walang problema. Ipinakita niya ulit ang mga imahe at sinabing walang mali sa aking utak. Sa pagkakataong ito, sinabi niyang malamang ay migraine with aura ang diagnosis. Ipinaliwanag niya na bago pa man sumakit ang ulo, may mga kaso ng migraine kung saan nakakaranas muna ng pagbabago sa paningin o pakiramdam. Karaniwan daw ito sa mga kabataang babae. Tinanong ko kung maaari akong sumailalim sa MRI dahil narinig kong mas detalyado itong pagsusuri. Ngunit umiling ang doktor. Dahil walang nakita sa CT scan, hindi na raw kailangan ng MRI at magastos daw ito at mahaba ang pila at ginagawa lamang kapag may nakitang problema sa CT scan. Hindi na ako nakapilit. Sa Switzerland, malaki ang respeto sa desisyon ng mga doktor. Niresetahan niya ako ng gamot para sa migraine at pinayuhan akong baguhin ang aking lifestyle. Sapat na tulog, regular na pagkain,
at pagbabawas ng caffeine. Tumango ako at tinanggap ang reseta. Kinukumbinsi ang sarili na marahil ay migraine nga lang ito. Ngunit 3 linggo bago ang aking biyahe papuntang Pilipinas, dumating ang ikatlong atake. At sa pagkakataong ito, nakakatakot na. Paggising ko isang umaga, naramdaman kong walang lakas ang aking kaliwang binti. Nang sinubukan kong bumangon, kumiling ang aking katawan sa kaliwa. Muntik na akong matumba. Napakapit ako sa pader para manatiling nakatayo. Sa sandaling iyon, bumalot sa akin ang takot. Ito ang unang pagkakataon na naisip kong baka hindi ito simpleng sakit ng ulo lang. Dumiretso ako sa ER. Ito ang pangatlo kong pagbisita. Dahil may bago na namang sintomas ang panghihina ng binti, sigurado akong ipapa-MRI na nila ako. Sa ER, isinalaysay ko ang lahat. Ang 6 na buwang sakit ng ulo, pamamanhid ng braso, panlalabo ng paningin, at ang panghihina ng binti na naramdaman ko kaninang umaga. Sinabi ko ring 2 beses na akong na-CT scan at walang nakita. Muli, nagsagawa ng neurological exam ang doktor. At muli, normal ang resulta. Nang dumating kasi ako, bumalik na ang lakas sa aking binti. At sa ikatlong pagkakataon, nag-utos siya ng CT scan. Nakiusap akong MRI na lang ang gawin. Ngunit inulit niya ang parehong sinabi. Kung walang makita sa CT scan, hindi na kailangan ng MRI. Iyon daw ang standard procedure. Ang resulta ng ikatlong CT scan, pareho pa rin. Walang problema. Tiningnan ng doktor ang mga resulta na may bahagyang pagtataka. Pagkatapos, nagbigay siya ng ilang posibleng paliwanag. Baka raw ito ay physical manifestation ng isang panic attack. Marami raw kabataang babae na nakakaranas ng pisikal na sintomas kapag nasa ilalim ng stress. Medyo nasaktan ako sa sinabi niya. Para bang sinasabi niyang nag-iinarte lang ako. Inirekomenda niya na kumonsulta ako sa isang psychiatrist para masuri kung mayroon akong panic disorder o anxiety. Umalis ako sa ospital, nagulong-gulo ang isip. 3 beses na CT scan at laging sinasabing walang problema. Siguro nga, wala talagang mali. Nagsimula na akong pagdudahan ang sarili ko. Baka masyado lang akong sensitibo. Baka gawa-gawa lang ng stress ang mga sintomas na ito. Ang hindi ko alam noon ay ang kritikal na pagkakaiba ng CT scan at MRI. Ang CT scan ay mahusay sa pagtuklas ng mga structural na problema tulad ng pagdurugo sa utak o tumor, ngunit madalas nitong hindi nakikita ang maagang yugto ng ischemic stroke. Ayon sa mga pag-aaral, ang detection rate ng CT scan para sa early ischemic stroke ay 25,030% lamang. Sa kabilang banda, ang MRI, lalo na ang diffusion-weighted imaging DWI sequence, ay kayang tukuyin ito ng may 95% accuracy. Ang pagpupumilit ng mga doktor sa Switzerland na CT scan lang ang gawin ay isang malaking pagkakamali. 2 araw bago magpasko, dumating ako sa NAIA. Ang 14 na oras na biyahe ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. 2 beses sumakit ang ulo ko sa eroplano, kaya kinailangan kong uminom ng gamot. Ngunit pagtapak ko sa lupa ng Pilipinas, nawala lahat ng pagod. Paglabas ko ng arrival area, nakita ko si Paulo na may hawak na bulaklak. Halos maiyak ako. Sa wakas, nasa bansa na niya ako. Mula pa lang sa airport, nagsimula na akong mamangha sa Pilipinas. Ang init na sumalubong sa akin ay ibang-iba sa malamig na klima ng Zurich. Ngunit mas nakakagulat ang dami ng tao at ang masiglang kapaligiran. Sumakay kami sa sasakyan ni Paulo. At sa daan papuntang Bonifacio Global City, BGC, kung saan nakatira ang kanyang pamilya. Nasaksihan ko ang sikat na traffic ng Maynila. Ngunit sa halip na mainis, naaliw ako sa panonood ng mga jeepney na puno ng kulay at mga taong naglalakad sa tabi ng daan. Ang kondo ng pamilya ni Paulo ay nasa BGC. Pagdating namin, bumukas ang pinto at sinalubong kami ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ama, si G. Roberto, ay isang lalaking may mahinahong ngiti.
Ang kanyang ina, si Geeng, Teresita, ay isang babaeng may matikas na tindig at matalas na mga mata. Gaya ng aking inensayo, kinuha ko ang kanilang mga kamay at nagmano. Magandang gabi po. Ako po si Isabel. Sabi ko sa medyo halatang banyagang punto. Ngumiti silang dalawa. Isang mainit na ngiti. Hinawakan ni Tita Tessie. Ipinakiusap niyang iyon ang itawag ko sa kanya. Ang aking kamay at sinabing, "Naku, Hija, pagod ka siguro sa biyahe." Ramdam ko ang init sa kanyang mga palad. Pagpasok sa loob, bumungad sa akin ang malamig na hangin mula sa aircon, isang malaking ginhawa mula sa maalinsangang panahon sa labas. Naghanda agad si Tita Tessie ng malamig na kalamansi juice. Ipinaliwanag ni Paulo na sa Pilipinas, ang pag-aalok ng inumin ay unang tanda ng pagtanggap sa bisita. Naging maganda ang aming unang pagkikita. Si Tita Tessie ay mas palagay, kasama kaysa sa inaasahan ko. Bagamat mayroon siyang aura ng isang taong 30 taon sa ER, malumanay ang kanyang pakikitungo sa akin. Ang kanyang asawa naman ay tahimik, ngunit may taglay na sense of humor. Dahil sa mga paunang kwento ni Paulo, naiwasan kong makagawa ng malaking pagkakamali. Masarap ang inihandang hapunan ni Tita Tessie. Adobo, kare-kare, at sinigang. Lahat ay swak sa aking panlasa. Ngunit habang kumakain, muli akong namangha. Napakaraming putahe sa mesa. Bukod sa mga pangunahing ulam, mayroon ding kanin at iba't ibang sausawan sa Switzerland. Karaniwang isang plato lang ang pagkain. Ibang-iba sa Pilipinas. Habang kumakain, ipinaliwanag ni Tita Tessie ang mga sangkap at benepisyo ng bawat pagkain. Ang sitaw sa kare-kare. Bilang isang taong 30 taon sa larangan ng medisina, malalim ang kanyang kaalaman sa ugnayan ng pagkain at kalusugan. Pagkatapos ng hapunan, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ni Tita Tessie habang si Paulo at ang kanyang ama ang naghuhugas ng pinggan. Tinimplahan niya ako ng tsaa at maingat na nagtanong, "Hindi ka ba nahirapan sa biyahe?" "Hija?" "Okay lang po," sagot ko. Pero iba ang tingin niya. Para bang inoobserbahan niya ako. Nalaman ko na lang kalaunan na noon pa man may napapansin na siyang kakaiba sa akin. Siguro, iyon ang instinct ng isang propesyonal na nakakita na ng libu-libong pasyente. Sinabi niyang medyo maputla raw ako at pinayuhan akong magpahinga ng mabuti. Kinabukasan, bisperas ng Pasko. Abala si Tita Tessie sa paghahanda para sa Noche Buena. Nag-alok akong tumulong, ngunit tumanggi siya. "Bisita ka. Hindi ka dapat nagtatrabaho," sabi niya. Ngunit, hindi ako sumuko. Sa huli, pinayagan niya akong tumulong sa pagbabalot ng lumpia. Habang nagbabalot kami, ikinuwento niya ang kahulugan ng mga pagkain sa Pasko. Ang pansit ay para sa mahabang buhay, ang hamon at keso de bola ay impluwensya ng mga dayuhan na naging bahagi na ng tradisyon. Ang lechon, ang sentro ng handaan, ay simbolo ng kasaganaan. Nakakabilib na bawat pagkain ay may kwento. Pagsapit ng hapon, nagsimula na akong makaramdam ng pagod. Inisip kong dahil lang ito sa jet lag. Sumasakit na rin ang ulo ko. Pero naisip ko, kaya naman ito ng pain reliever. Pumasok ako sa kwarto, uminom ng gamot, at humiga sandali. Nag-alala si Paulo, pero sinabi kong jet lag lang ito. Dumating ang gabi ng Pasko. Dumating ang mga kamag-anak ni na Paulo para sa Noche Buena. Ang bahay ay puno ng tawanan at kwentuhan. Ang Pasko sa Pilipinas ay tunay na espesyal. Pagpatak ng hating gabi, nagsimula na ang salo-salo. Inihain ang masaganang handaan. May lechon, kare-kare, spaghetti, at marami pang iba. Pinilit kong umupo sa mesa. Lahat ay masayang kumakain, kaya dapat kumain din ako. Kumuha ako ng tinidor at kutsara para kumuha ng pansit. Ngunit sa sandaling iyon, nabitawan ko ang tinidor. Walang lakas, para bang hindi ko kamay. Ang tunog ng nahulog na tinidor ay umalingaw-ngaw sa mesa. Lahat ng mata ay napunta sa akin.
Nataranta ako at sinubukang pulutin ito, ngunit hindi sumusunod ang kaliwang kamay ko. Ginamit ko ang kanang kamay para kunin ito, ngunit nanginginig ito. Pinilit kong ngumiti at sinabing, "Pasensya na po, hindi pa ako sanay." Ngunit nanginginig ang boses ko. Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni Tita Tessie. Ang dating magaan na atmosphere ay biglang napalitan ng tensyon. Tinitigan niya ako ng diretsyo at mahinahong nagtanong, "Masakit ba ang ulo mo, Hija?" Nag-atubili ako. Sasabihin ko ba ang totoo o magkukunwari pa rin akong okay? Ngunit sobrang seryoso ng kanyang mga mata. Sa huli, tumango ako. "Opo, medyo po." Agad siyang tumayo. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang magkabilang pisngi ko. Nagulat ako. "Ngumiti ka," sabi niya. Nalilito man, ngumiti ako. Lalong kumunot ang kanyang noo. "Ngayon, itaas mo ang dalawang braso mo nang nakapikit." Sinunod ko siya. Itinaas ko ang aking mga braso at ipinikit ang aking mga mata. Pagkalipas ng 10 segundo, sinabi niyang imulat ko na ang aking mga mata. Pagmulat ko, nagulat ako. Ang kaliwang braso ko ay bumagsak na pababa. Ang kanan ay nakataas pa rin. Ngunit ang kaliwa ay hindi ko na malayang bumaba na. Namutla ang mukha ni Tita Tessie. Ngunit kalmado ang kanyang boses. Sinabihan niya ang asawa niya na tumawag agad sa 911. Si Paulo naman, inutusang kunin ang aking health insurance card at pasaporte. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Bakit biglang tumatawag ng ambulansya? Ganoon ba kalala ang lagay ko? Ipinaliwanag sa akin ni Tita Tessie. Ang mga sintomas na ipinapakita ko ang hindi pantay ng ngiti, facial droop at ang panghihina ng braso, arm weakness, ay mga klasikong senyales ng stroke. Kapag may lumitaw na kahit isa sa mga ito, kailangang magmadali sa ospital. 2 sa mga sintomas na iyon ay nakita niya sa akin. Hindi ako makapaniwala. 3 beses akong na-CT scan sa Switzerland at walang nagsabi nito. 28 lang ako. Ang stroke ay sakit ng matatanda. Sa pagkakaalam ko, mariing sinabi ni Tita Tessie. Nagkaka-stroke din ang mga bata, lalo na sa mga babae. Madalas ay hindi tipikal ang sintomas kaya madalas ma-misdiagnose. Sa 30 taon niya sa ER, hindi na mabilang ang mga kasong ganito na nakita niya. At may idinagdag pa siya. Mahirap makita ang early ischemic stroke sa CT scan. Kailangan ng MRI. Para makasiguro, 8 minuto lang ang itinagal bago dumating ang ambulansya ng 911 kahit Pasko. Sa Switzerland, kahit sa syudad, aabuti ng 15 hanggang 20 minuto. Pagdating ng mga paramedic, si Tita Tessie ang nagpaliwanag ng sitwasyon. Tumpak at malinaw, tulad ng isang profesional na medical personnel, mga sintomas, oras ng paglitaw, at mahahalagang impormasyon, at idiniin niya ang isang bagay. 3 beses na CT scan ang pasyente sa Switzerland at laging sinasabing walang problema. Kailangan siyang ma-MRI. Tumango ang mga paramedic at inihiga ako sa stretcher. Mabilis at organisado ang kanilang pagkilos. Sa loob ng ambulansya, binalot ako ng takot. Totoo ba ito? 1 oras lang ang nakalipas. Masaya kaming nagnonoche buena. Ngayon, nakahiga ako sa isang ambulansyang umaarangkada. Mahigpit ang hawak ni Paulo sa aking kamay. Kasama rin namin si Tita Tessie. Nang tanungin kung saang ospital, mabilis na sumagot si Tita Tessie. Sa St. Luke's, Global City. Sa loob ng ambulansya, patuloy na sinusuri ng paramedic ang aking vital signs habang nakikipag-ugnayan sa ospital. Ipinadala nila ang aking impormasyon para makapaghanda na ang team doon. Idiniin nila na ang pasyente ay may sintomas ng stroke kahit normal ang mga naunang CT scan at kailangang ihanda ang MRI. Pagdating namin sa St. Luke's, humigit kumulang 25 minuto pagkatapos kong mabitawan ang tinidor, naghihintay na sa amin ang medical team sa pasukan ng ER. Inilipat ako sa loob at agad sinimulan
ang mga pagsusuri, ang bilis ng kanilang pagkilos. Ang mga pasilidad ng ER ay kahanga-hanga. Nalaman ko, kalaunan, na ang St. Luke's ay mayroong nakalaang sistema para sa stroke, ang tinatawag na Acute Stroke Unit, kung saan may mga espesyalistang naka-duty 24/7. Tinanong ako ng doktor kung kailan nagsimula ang mga sintomas at kung ano ang mga gamot na iniinom ko. Ipinaliwanag ko ang tungkol sa 3 CT scan sa Switzerland. Tumango ang doktor at agad sinabi, "Madalas, talagang hindi nakikita ang early ischemic stroke sa CT scan. Kailangan nating mag-MRI." Nang marinig ko iyon, halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Ang doktor sa Pilipinas. Sa unang tingin pa lang, MRI na agad ang naisip. Bakit sa Switzerland? 3 beses akong nagpabalik-balik pero CT scan lang ang ginawa. Wala pang 5 minuto. Dinala na ako sa MRI room. Sa Switzerland, ang paglipat lang mula ER papuntang imaging department ay inaabot na ng matagal dahil sa paperwork. Dito, tuloy-tuloy ang lahat. Pumasok ako sa makina ng MRI. Nakakatakot sa loob ng masikip na espasyo. Narinig ko ang ugong ng makina at ipinikit ko na lang ang aking mga mata. Tumagal ng mga 10 minuto ang scan. At ang sumunod na nangyari ay hindi ka pani-paniwala. 5 minuto lang pagkatapos ng scan, lumabas ang resulta. 15 minuto. Mula pagdating sa ER hanggang sa paglabas ng resulta ng MRI, 15 minuto lang ang lumipas. Hindi ako makapaniwala sa bilis. Sa Switzerland, kahit emergency, aabutin ng 1 hanggang 2 oras bago makuha ang resulta. Lumapit ang doktor na may seryosong mukha. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay nagpabago sa buong pananaw ko. Ischemic stroke. May nakitang namuong dugo, blood clot, sa aking middle cerebral artery. Sa madaling salita, barado ang isang ugat na nagdadala ng dugo sa aking utak. Ipinakita niya sa akin ang mga imahe mula sa MRI, partikular sa Diffusion Weighted Imaging, DWI. May isang bahagi ng aking utak na kumikinang na puti. Iyon daw ang lugar na nasisira dahil sa kawalan ng daloy ng dugo. Ang mga ganitong pagbabago ay hindi nakikita sa CT scan, ngunit sa DWI. Ilang minuto pa lang pagkatapos magsimula ang sintomas, kitang-kita na ito, 95% ang accuracy. Tulala akong nakatingin sa mga imahe. Ang namuong dugo na iyon ay naroon na pala sa loob ng 6 na buwan. Hindi lang ito nakita ng CT scan. Kalmadong nagpatuloy ang doktor. Mabuti na lang daw at nasa loob pa ako ng golden time. Sa paggamot ng stroke, kritikal ang oras. Kung masisimula ng paggamot sa loob ng 4.5 oras mula nang magsimula ang sintomas, malaki ang tsansang gumaling. Mga 40 minuto pa lang ang nakalipas mula nang mabitawan ko ang tinidor kaya may sapat pang oras. Agad daw sisimula ng pagbibigay ng thrombolytic agent, isang gamot na pantunaw ng namuong dugo. Sinimula ng pag-inject ng gamot sa aking ugat. Habang nakahiga, taimtim akong nagdasal na sana ay maging epektibo ito. Bakit hindi ako pinayuhan sa Switzerland na mag-MRI? Dahil ba sa gastos? O dahil sa katotohanang hindi nila ito alam? Inilipat ako sa Intensive Care Unit, ICU, para sa masusing pagbabantay. Hindi ko akalain na sa ospital ko ipagdiriwang ang Pasko. Ngunit nagpapasalamat akong buhay ako at nabigyan ng tamang lunas. Si Paulo ay nanatili sa aking tabi buong gabi. Maging si Tita Tessie ay hindi umuwi. Dito, isa na namang bagay ang ikinagulat ko sa kulturang Pilipino. Sa Switzerland, mahigpit ang visiting hours. At sa gabi, kailangang umalis ang lahat. Ang pagbabantay sa pasyente magdamag ay halos imposible. Ngunit sa Pilipinas, iba. Hinayaan si Paulo at si Tita Tessie na manatili sa aking tabi. Ito pala ang kulturang bantay. Sa umpisa, naisip kong maluwag lang ang sistema
Pero habang tumatagal, naisip kong mas makatao ito. Malaking tulong ang presensya ng mga mahal sa buhay kapag may sakit ka. Kinabukasan, lumabas ang resulta ng isa pang MRI. Malaki na raw ang natunaw na dugo. Minimal lang ang pinsala sa aking utak. Sabi ng doktor, napakaswerte ko. Kung nahuli pa raw ng 30 minuto, iba na sana ang resulta. Napaiyak ako sa sobrang ginhawa. Kinailangan kong manatili pa sa ospital ng ilang araw para sa mga karagdagang pagsusuri at rehabilitasyon. Sa mga araw na iyon, mas nakilala ko ang healthcare system ng Pilipinas. Ang pinakagulat ko ay ang gastos. Ang MRI, gamot, ICU, at lahat ng iba pa ay umabot sa humigit kumulang 300,000 piso. Hindi ito maliit na halaga, ngunit kung sa Switzerland ito ginawa, siguradong 10 beses pa ang aabutin. Ang isang MRI lang doon ay katumbas na ng halos 200,000 piso. Pati ang pagkain sa ospital, kahanga-hanga. Sa Switzerland, matabang at walang lasa ang pagkain. Pero dito, mainit na kanin, sabaw, at ulam ang inihahain. At bukod pa roon, nagdadala si Tita Tessie ng mga lutong bahay. Ang pinakatumatak sa akin ay ang tinola. Sabi niya, tradisyon daw sa Pilipinas na magluto ng masustansyang sabaw para sa mga may sakit. Habang kinakain ko iyon, hindi lang dahil sa lasa ako naiyak, kundi dahil sa pag-aalaga. Araw-araw, iba't ibang pagkain ang dala niya. Arroz caldo, bulalo, lugaw. Nagsimula na akong mahalin ang lalim ng lasa ng pagkaing Pilipino. Sa ikatlong araw, lumabas ang resulta ng aking blood test. Natuklasan ng doktor na mayroon akong isang mild na uri ng blood clotting disorder. Isang kondisyon na taglay ko na mula pagkapanganak na nagpapataas ng panganib na mamuo ang dugo. Isa na namang impormasyon na hindi natuklasan sa Switzerland. Nang araw na lalabas na ako sa ospital, sinalubong ako ni na Paulo at ng kanyang pamilya. Niyakap ako ni Tita Tessie ng mahigpit at bumulong. Ngayon, tunay ka ng parte ng aming pamilya. Muli, napaiyak ako dahil sa rekomendasyon ng doktor. Kinailangan kong manatili sa Pilipinas ng 2 pang linggo. Sa mga linggong iyon, naranasan ko ang buhay sa Pilipinas. Nakasama ko ng mas matagal si Tita Tessie at tinuruan niya akong magluto ng tinola. Nang bumuti ang aking pakiramdam, ipinasyal ako ni Paulo. Una naming pinuntahan ang Intramuros. Namangha ako na mayroong ganitong makasaysayang lugar sa gitna ng modernong syudad. Isang araw, huminto kami sa isang rest stop sa SLEX, South Luzon Expressway. Ang mga rest stop sa Switzerland ay mayroon lang maliit na convenience store at gasolinahan. Ngunit dito, para itong isang maliit na mall na may food court na nag-aalok ng iba't ibang pagkain, ang banyo, malinis at may bidet pa. Sa huling linggo ko sa Pilipinas, naglakad-lakad kami ni Tita Tessie malapit sa ospital kung saan siya nagtrabaho. Ikinuwento niya na ang pinakamalungkot na mga kaso na nakita niya ay ang mga na-misdiagnose na batang pasyente na may stroke. Ang pinakamahalaga sa ER, sabi niya, ay ang pakinggan ang pasyente. Pero dahil sa pagmamadali, madalas na umaasa ang mga doktor sa statistics. 28 taong gulang na babae, mas mataas ang tsansang migraine, lalo na kung normal ang CT scan. Pero, diin niya, dapat alam ng lahat ng doktor na hindi nakikita ng CT scan ang early ischemic stroke. Kung ang sintomas ay tumuturo sa stroke, kahit normal pa ang CT scan, kailangang mag-MRI. Iyan ang leksyon na natutunan ko sa 30 taon sa ER. Nagpasalamat ako sa kanya ng buong puso. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ako ngayon. Bago ako bumalik sa Switzerland, binigyan ko siya ng regalo, isang sulat. Isinulat ko kung gaano ako nagpapasalamat, kung gaano ko siya hinahangaan, at ang aking pangako na magiging mabuting manugang ako. Pagbalik ko sa Zurich, nagdesisyon akong kumilos. Humingi ako ng kopya ng aking medical records mula sa ospital
At nagtanong kung bakit hindi man lang ako sumailalim sa MRI. Ang sagot nila, ayon daw sa standard procedure, hindi na kailangan ng karagdagang pagsusuri dahil normal ang CT scan. Naisip ko, dahil sa standard procedure na iyon, muntik na akong magkaroon ng permanenteng kapansanan. Pinili kong ibahagi ang aking karanasan sa isang blog. Detalyado kong isinulat ang pagkakaiba ng CT scan at MRI at ang problema ng misdiagnosis sa mga batang pasyente. Nag-viral ito, marami ang nagbahagi ng kanilang mga katulad na karanasan. Isang babae mula sa Germany ang nag-email. Dahil daw sa nabasa niya, ipinilit niyang magpa-MRI at doon natuklasan ang isang aneurysm sa kanyang utak bago pa man ito pumutok. Napaiyak ako. Ang aking karanasan ay nakatulong magligtas ng buhay. 1 taon na ang lumipas. Malusog ako at bumalik na sa aking pananaliksik na ngayon ay nakatuon na sa pagbuo ng AI na kayang makatuklas ng early stroke sa mga CT scan. Kami ni Paulo ay engaged na. Nagkaroon kami ng maliit na selebrasyon sa Pilipinas. Ang kasal ay gaganapin sa susunod na taon sa Switzerland at sa Pilipinas. Ang relasyon namin ni Tita Tessie ay espesyal. Higit pa sa biyenan at manugang, siya ang aking tagapagligtas at mentor. Buwan-buwan kaming nagvi-video call. Ang pananaw ko sa Pilipinas ay lubusang nagbago. Ang healthcare system ng Pilipinas, lalo na ang mabilis at tumpak na serbisyo nito sa mga kritikal na sitwasyon, ay isang bagay na hindi ko malilimutan. 11 minutong pagdating ng ambulansya, 10 minutong resulta. Ng MRI, ito ay mga bagay na hindi sukat akalain sa Switzerland. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na may pinakamataas na 31-day survival rate para sa stroke. At naranasan ko mismo kung bakit. Ang pagkakaiba ng dalawang bansa ay ito. Sa Switzerland, kapag walang nakita sa CT scan, pinapauwi ka na. Sa Pilipinas, kapag walang nakita sa CT scan, mag-MRI sila. Ang pagkakaibang iyon ang naghihiwalay sa buhay at kamatayan. Ang aking kwento ay isang paalala. Una, ang normal na CT scan ay hindi nangangahulugang walang problema. Pangalawa, kung patuloy ang sintomas, humingi ng pangalawang opinyon at ibang pagsusuri. At panghuli, ang iyong kalusugan, ang pinakamahalaga sa lahat. Hinding-hindi ko makakalimutan ang pasasalamat ko sa lahat ng nagligtas sa akin. Sa mga 911 paramedic, sa medical team ng St. Luke's, at higit sa lahat, sa aking pangalawang ina. Dahil sa inyo. Narito pa rin ako ngayon, malusog at buhay. Iyon ang istorya kung paano ang isang biyenang Pilipina at ang mabilis na sistema ng kalusugan ng Pilipinas ay nagligtas sa akin mula sa isang kapalarang hindi nakita ng 3 CT scan sa Switzerland.